Ay, magandang araw po sa inyo at issue po natin itong balitang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag na po ng itong statement, no? Naglabas ho ng statement mismo si Pangulong Marcos Jr. At ano ho ba sa palagay nyo? Pwede na hubang makatulog ng mahimbing? Ito pong si BP Sara. Kasi nagbigay po ng katayakan si Pangulong Marcos Jr. na hindi raw po siya pabor o hindi siya payag na ma-impeach itong si BP Sara. Ito, babanggitin ko lang sa inyo yung eksaktong kataga ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya. Sabi niya, "We don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached." Yan po, sabi po ng Pangulong Marcos Jr. Ayaw niya raw pong mapatalsik sa pwesto ito pong si BP Sara at hindi raw po nararapat na ma-impeach. So sabi niya po, so we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. So babantayan daw po nila. So para po sa kabuuan ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. ay panoorin po natin ito mismo. Interview sa kanya mula po sa Hawaii. We just want to know what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte? Well, lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. Of course, binabantayan namin na mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking. Na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So, sir, wala pong Uniteam crackdown na tinatawag? Na? Uniteam crack. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the Uniteam. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung Uniteam. Hindi, totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Sir, last na, how's your relationship with her po? With Sara? How's your relationship? Excellent. On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? We were campaigning together without getting to know each other very well, and it turns out that we are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. at binabanggit niya na normal naman daw ho, no, sa mga opisyal, matataas na opisyal ng pamahalaan tulad po ng presidente, vice-presidente, na talagang pinauulanan ng impeachment case yan, no, sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya lang, siyempre, kung ito ba isusuportahan ng mayorya at kung may go signal mula sa Malacanang. Kadalasan po ganyan yan. Pero, hindi po sabihin natin, bagamat kadalasan kontrolado, pero hindi po sa lahat ng panahon. Kasi alam nyo, natatandaan ko, ako'y nagko-cover pa sa Malacanang. Sa panahon po ni dating Pangulong Joseph R. Estrada, ay sinasabi na talagang kaalyado niya at buong mayorya, no, o halos lahat ng mga kongresista sa mababang kapulungan ay kanyang kapartido o kaalyado. Pero nang siya po ay sampahan ng kasong impeachment, na-impeach po siya. At kung niyo pong matatandaan, yan po, yung speaker noon ay si Manny Villar. Na talagang kadikit po ng Pangulo,
Pero na-impeach po siya at yun na, hanggang sa matanggal po sa pwesto. So, dito naman ho, mga kababayan, sa isyong ito, sa kaso po ni BP Sara, bagamat sa ngayon ay walang malinaw pa ho na rason para mapatalsik ito pong si BP Sara dahil sa yung binabanggit ho na 125 million pesos na pondo na ginastos sa loob po ng 11 araw. Iniimbestigahan po ito At yung Commission on Audit nangako ho na bago raw po mag-Disyembre ay ilalabas po nila yung kanilang yung resulta, findings ng investigasyon. Pero dito ho lumilitaw, hindi naman ho niya pondo, ibinigay ho ito. I-transfer lang ho ng Office of the President yung nasabing pondo sa tanggapan po ni BP Sara. Yun ho, mga kababayan. Siguro nang i-transfer naman ho ito ng tanggapan ng Pangulo, pinag-aralang mabuti at legal po ito. So, dito ho sa issue ho ng impeachment, laban po kay BP Sara, nagbigay na po ng katiyakan si Pangulong Marcos Jr. Ano kaya? Pwede na matulog na mahimbing o alam nyo sa politika talaga yung mga ibang politiko mahirap to magtiwala sa isa't isa. Bakit ho? Ngayon ho, kakampi mo. Kinabukasan, pagising mo, kalaban mo na. O kaya naman, yung kalaban mo ngayon, kinabukasan, kakampi mo na. Di po ba? Pero ito ho, ay nagsalita na rin po itong si BP Sara. At ang sabi niya ay nananatili yung kanyang tiwala. At naniniwala raw ho siya dito ho kay Pangulong Marcos Jr. Bakit daw ho? Kasi bago umalis ho ng bansa, patungo ng Estados Unidos, itong si Pangulong Marcos Jr. ay tinanong niya itong si Pangulo tungkol ho sa kanyang impeachment. At ang sabi niya, he told me that it's true that he knows about the impeachment. So, totoo ho pala. So, nagkabukingan mga kababayan kasi, di ba, ito po yung pinabubulaanan ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na fake news. Hindi totoo yung mga balitang yan ng impeachment. Pero, mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi na talagang merong paggalaw na impeachment ng kaso. Sabi ho ni BP Sara, sinabi ho sa kanya ni Pangulong Marcos Jr., ang sabi niya, I asked him about the impeachment. He told me that it's true that he knows about the impeachment. Siguro maganda mga kababayan ay panoorin po natin mismo yung pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol ho rito sa issue itong mga rumors na ito na may kinalaman sa kanyang impeachment diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Panoorin po natin. Baka gusto niyo lang po magbigay ng statement, reaction to what President Marcos said while they were in Hawaii na you do not deserve to be impeached. So, itutuloy ko lang yung sinabi ko kahapon kasi hindi naman kasi tinanong sa akin kahapon why I think that I still have the trust of President Marcos. So ulitin ko lang, I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. At yan po ang pahayag ni BP Sara, mga kababayan. At siguro, maliwanag naman, ewan ko lang kung talagang kampante naman. Kasi ang sabi niya ho, I believe I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. So, yun daw ho. So, nagtitiwala pa rin daw po ang Vice Presidente sa Pangulo at pwede niya na hubang panghawakan yung mga katanga na binanggit sa kanya ng Pangulo. Personal kinausap niya si Pangulong Marcos Jr. na tungkol sa impeachment na to. He told me that it's true. So talagang totoo pala. Ito hong impeachment na ito, mga kababayan. Pero, yun nga, yung kanina binabanggit ho natin mga kababayan at tayo nyo pong napanood din mismo, sabi niya, we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. So,
ang pahayag at siguro, ewan natin kung itong isyong ito ay mawawala na rin ho, no? At tuluyan ng mamatay itong usapin po ng impeachment. At meron din binanggit si Pangulong Marcos Jr., di po ba, na hindi raw totoo na wasak na yung sinasabing unit team. Sa katunayan daw ho, mas lumakas daw po, no, ang unit team at yung mga partido na marami na ho nagpupuntahan po sa administration party o kaalyado po ng administrasyon. So malakas pa rin daw po. Kasi alam niyo ho, magkatambal ho ito noong nakarang eleksyon, mga kababayan. Di po ba? At siya po ang running mate. Parang napakaaga nga ho, talagang masisira kaagad o yung paghihiwalay ng landas ng dalawa. Pero base po sa mga pangyayari, kuminsan ho, iba ho yung salita sa gawa. Di po ba? Ang sinasabi sa salita, nako hindi, okay pa, hindi kami wasak. Hindi totoo na nagkakawatak-watak na itong unit team. Pero base po sa mga pangyayari at galaw at pagkilos, di ho ba, natanggal na ho bilang Deputy Speaker. Ito pong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Di po ba? At maging si Congressman Ungab na taga Davao City. Tinanggal din ho. Siyempre, alam niyo ho, yung kapag taga Davao City, yan po yung simbolo ng kaalyado ho ng mga Duterte. Di po ba? Taga Davao ho, si Ungab So, ibig sabihin, tinanggal ho sila sa pwesto sa bilang mataas na leader ng Kamara. Ano ibig sabihin nun? Di wala na, talagang lumabnaw na o nawasak na itong unit team na nabuo noong nakaraang eleksyon 2022, di po ba? Pero, sabi po ng Pangulo, hindi, okay pa kami. So, panghawakan ba natin itong sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. o hindi? Pero alam nyo po sa politika, alam nyo naman mga kababayan, sa politika, wala ho talagang permanenteng kaibigan. No? Wala akong permanenteng kaibigan at wala akong permanenteng kaaway. Yan po ang inyong tatandaan. Yan po yung kasabihan, di po ba? Sa mga nakaraan, di ba? Magkakalaban po sa nakarang eleksyon. Pagkatapos po ng eleksyon, magkakampi na. Yung iba naman ay noong eleksyon, magkalaban, pagkatapos ng eleksyon, magkakampi na. Di po ba? Talagang ganyan po ang politika dito ho sa ating bansa. Napakarumiho. Ewan lang ho natin kung tuluyan ng kakalma ito pong sitwasyong ito at tuluyan ng mamamatay yung chismis, rumors na impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli.